manatili po tayong nakaharap sa ating bandila para sa panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan sa atin ni Engineer Nico G. Ganaden mula sa Office of the Building Official. Itaas po natin ang kanang kamay at sabay-sabay natin bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan naglulumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin, Mayor Vico Soto. Maraming salamat. Magandang umaga po, Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsyal, sa ating mga kasama sa lokal na pamahalaan, pati na rin sa mga kasama natin mula sa national government agencies. Good morning po. Ako po, wala naman po sana akong mensahe na, pero may pinapa-announce po si Konsehal Buboy Agustin, kaya hindi ko naman po siya matanggihan. Pinapaalala po ni Konsi Buboy na pasado na po ang ating amendment sa ordinansa na nagbibigay daan para makabitan ng tama at legal na kuryente ang mga lugar na may mga problema pa sa lupa. Ngunit ko po, ito yung para sa may mga problema sa lupa. Nung nakaraang panay pa sa ito, noong 11, sanggunian po na pasa ito, pero may amendment po na ipinasa si Konsehal Buboy para po payagan na ang gagawin po, K-load. Ibig sabihin yung prepaid na Meralco po ang ikakabit. Bakit po? Para mas fair din sa mga landowner at o kaya sa mga susunod na magiging tenant. Kasi pagka may regular na connection at may utang, nagkakaproblema yung susunod na mga titira dun sa lupa na yun. Hindi sila makabitan na ng kuryente. Pero kung K-load prepaid, wala naman problema sa prepaid na Meralco, mas magiging maayos at fair po ito. Ang layunin lang naman po natin sa ordinansang ito o sa pulisiyang ito ay makabitan ng legal at maayos na kuryente na hindi prone sa sunog, na hindi delikado, na ginagalang ang karapatan din ng mga naninirahan sa isang lugar habang inaayos pa yung mga problema sa lupa. Imbis na mag-submeter, imbis na mag-illegal connection gaya ng jumper, mas mabuti na po nabigyan sila ng temporary connection na legal at ligtas. Maraming salamat sa ating sangguniang radio. Hanggang dito rin ang mga kasama sa puso, dito rin mga kasama sa Office of the Building Official. Siguro ngayon, pagdating naman sa Office of the Building Official, mga nire-require natin, lalo na pag medyo tumataas na, talagang ini-inspection na natin ngayon at nire-require sila na magkaroon ng tamang building permit. Alam niyo naman po na pag sa urban poor areas, traditionally, hanggang ngayon naman, medyo maluwag talaga tayo pagdating sa mga permit. Pero siguro nakita naman natin itong nakaraang mga linggo kung bakit kahit urban poor area yan, hindi talaga tayo pwede pumayag, lalo na pag matataas na ang mga 4, 5. Diba kahit urban poor area, nakikita natin may 4-story, 5-story, may nakita ko hanggang 6 stories sa ibang urban poor areas natin. Kahit na gusto nating sabihin na o kaya gusto natin silang pagbigyan, safety. Buti kung yung nasa loob lang ng building o yung may-ari lang ng building yung maapektuhan, yung madidisgrasya, pero hindi po. Pati yung mga kapitbahay niya, maaaring madisgrasya, maaaring maapektuhan, lalo na kapag nagka-lindol, nagkaroon ng sunog. So, talagang yun ang instruction natin sa Office of the Building Official na lalo na pag nakita natin lumalagpas na sa 3-story ng isang residential building, kailangan mahigpit na po tayo pagdating sa mga requirements natin. Dahil ito po ay hindi para kahirapan ng mga residente, kundi po para sa kaligtasan ng bawat isang Pasigueño. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating lahat. Adjourn na po tayo. Good morning po.